makita ang Marikina Park at riverbanks na katabi lamang ng Marikina River nitong Miyerkules. Nisisipon ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po yung nakaranas ng matinding baha sa Marikina, Malabon, Nabotas. Itong 5,500 na flood control umano na sinasabi ni Pangulong Marcos. Ngunit na-discovery po natin na wala palang mga napagawa na flood control. Ito pala ay matinding drawing lamang. At isa po sa naging palusot ng ating presidente ay dahil umano nasira ang isang flood control na binangga umano ng isang barko. At na-discovery po natin na matagal na pala nangyaring binangga ng isang barko or barge ang sinasabi niyang flood control sa Nabotas. Kaya para po sa ating mga kababayan, ang mga komento po, dapat daw singilin itong mga politiko na nagbulsa umano nitong flood control na binadgetan ng 244 billion. Ngayong taon lang 2024 mga kababayan po natin. Ngunit kung susumahin mo umano mula nung umupo itong si Pangulong Marcos, ihalos aabot pala ng 500 billion ang budget na nai-release na para po sa flood control. Ngunit imbis na makatulong ang mga sinasabing flood control na binadgetan ng halos kalahating trilyon, abay mga kababayan po natin, labis na perwisyo po ang naranasan ng ating mga kababayan. Kaya hindi lang po talaga kagamitan yung mga nasisira, may mga buhay pa na nawala. 34 po yung buhay na nawala dahil po sa kababayaan ng administrasyong ito, mga kababayan. Lugmok at hindi pa alam kung paano magsisimula. Ganyan nga inilarawan ng mga kababayan natin sa Marikina ang kasalukuyan nilang sitwasyon. Ang ilan sa kanila tila wala na ngang babalikan pa dahil sa pinsalang idinulot ng matinding pagbaha matapos ang paghagupit ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Panawagan nila sa pamahalaan, agarang aksyon. Narito ang report ni Sheena Torno. Hindi na makita ang Marikina Park at riverbanks na katabi lamang ng Marikina River nitong Miyerkules. Lubog na kasi sa tubig baha ang buong lugar dahil sa matinding pag-ulan, bunsod ng habagat na pinaigting ng bagyong Karina. Grabe mga kababayan po natin sobrang daming tubig Kasi hindi naman umano itong mangyayari ayon sa mga eksperto kung talagang na-implement lang at napagawa itong flood control. Kaya marami po sa mga senador po natin ngayon ang umalma. Siyempre mga congressman, tahimik po sila dyan dahil sila yung tatamaan dahil unang-una, sila po yung nagpapa-implement nitong mga proyektong ito with the cooperation with MMDA, DPWH sa bawat distrito po nila. Ngunit walang nangyari po. Kaya para sa atin, palagay ko dapat bayaran ito ng mga politikong sangkot dito sa anomalyang ito. Yung mga kagamitan na nasira na mga apektadong baha. Hindi lang po yung kanila kagamitan Paano yung mga nawalang buhay? Paano yung mga pumanaw dahil sa perwisyong dulot ng bahang ito? Kasi napakalaking budget. Malinaw na may kapabayaan talaga. Mga kabayan. Lugmok at hindi pa alam kung Tati ang lubog sa baha na lampas tao na ang taas ng tubig. Wala ng tubig baha sa ilang mga barangay dito sa Marikina City. Nadadaanan na rin ng mga sasakyan ang ilang kalsada. Pero ang problema ngayon ng mga residente ay ang sandamakmak na basura at putik na iniwan ng bagyong Karina. Nagkalat sa daan ng mga basurang inanod ng baha. Maging ang appliances na lubog din sa baha kahit hindi na mapapakinabangan pa. Maaga pa lang ay puspusan na ang paglilinis ng mga residente sa kani-kanilang mga pamamahay dahil sa makapal na putik. Tumulong na rin sa paglilinis at paghahakot ng basura ang ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Marikina LGU at iba pa. Gayunpaman, bakas sa mukha ng mga residente ang pagkalugmok dahil karamihan sa mga ito ay wala nang naisalbang gamit. Yung mga gamit namin doon sa baba gusto namin maipanik. Kaso po sa sobrang bilis ng tubig, kasi level 17 level 16 nag-umpisa namin magbalot-balot ng mga naka-plastic na mga damit, pa-plastic. Kaso po, ang bilis na po ng dating ng tubig. Hindi po na po namin na ipanik. Paano hindi mabilis yung pagragasa ng tubig, pagpasok ng tubig? Wala nga mga flood control. Wala pong mga dapat sana ay mag-separate ng tubig, maghihiwalay ng tubig,
Yung dediretso sana yung tubig sa karagatan o doon sa mga sinasabi nilang pinagawa mga flood control. Wala eh. Kaya walang tagusan yung tubig, kaya ang tubig dumiretso sa mga kabahayan. Dahil po ba yan sa kababayaan talaga nitong mga namumuno ngayon sa ating bansa. Sinasabi pa niya, pinagmamalaki pa niya na nagkokolekta ng basura, ganito. Marami pang pinagsasabi na hindi na daw natin problemahin itong baha, hindi na daw natin problemahin kung darating man itong mga malalakas na bagyo, ulan, dahil tapos na itong 5,500 na flood control. Ngunit ito po ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan dahil si Karina mismo ang nagpapatunay na nagsisinungaling siya sa kanyang sinabi sa SONA. Lahat. Kasi ang bilis talaga ng tubig. Lagpas dalawang tao. Masakit mang isipin, pero Taas, wala no? na ring magagawa. Lagpas 2 tao. Yung mga lumubog dyan, refrigerator, mga yan, washing machine, mga sasakyan. So kawawa, no? Paano yung sasakyan mo? Bagong bayad lang. Motor mo, bagong bayad. Yung bahay mo, mga appliances mo, inutang mo pa. Nako po. Si Ricardo dahil lahat daw ng kanyang mga naipundar na gamit ay nasira matapos malubog sa baha. Takot ang kanilang nararamdaman ngayon tuwing naririnig nila na tumataas ang tubig baha. Lalo na yung nararamdaman mo, naririnig mo sa mga kasama mo na tumataas pa yung tubig. Nakaka-nervous talaga, lalo na yung nangyari sa Japan tsaka sa Dubai. Iniisip namin na baka mangyari sa amin yun. Mas malala pa raw sa bagyong Ondoy at bagyong Ulysses ang naranasan ni Aling Salvacion dahil sa bagyong Karina lang kasi nasira ang kanyang bahay. Ngayon talaga kasi ma'am, hindi kami nakaano ng gamit namin. Akala namin hindi na talaga babaha. Di ba nung nakaraang 19 na rin yun pero hindi bumaha. Pampanti kami kasi naano na nga yung ilog. Pagkatapos nung umano na, nakita na namin na tubig dito sa daanan. Oo, talaga ma'am. Ano naman kayo natira sa inyo ngayon? Kami lang po ma'am, yung mga bata. Grabe ano. Ayan po ha, kita natin mga kababayan po natin kung gaano naging kawawa po ang mga kababayan po natin na biktima nitong bahang ito. Dahil hindi naman nila inaasahan dahil nagmayabang pa nga po itong ating presidente, nagmayabang pa ito na wala na po tayong dapat ikakatakot. At kung titingnan po natin, ang sinasabi po ng mga senador, nasa 1 billion daw po ang pondo kada araw dito po sa flood control na ito. Pero bakit nangyari pa rin itong sobrang baha? Ngayon, ang sabi ng ating presidente ay hinahanap niya po itong master plan, itong flood control. Bakit? Para saan? Di ba yung sinasabi niya, tapos na daw po, hindi na daw po tayo dapat matakot dahil tapos na po itong 5,500 na mga proyektong sinasabi niyang flood control. Pero bakit nagkaroon ng massive na pagkabaha? Ngayon hinahanap niya kung nasaan po yung massive flood control plan. O mano, isang kalokohan, no? So ibig sabihin, nagpapatunay lang talaga na yung kanyang mga sinasabi sa speech ay hindi niya po binasa, hindi niya po pinag-aralan, basta niya lang minimorize, pero hindi niya po inintindi kung totoo nga po ba yung kanyang inulat sa bayan. So yung pinapalakpakan pala ng mga congressman, ng mga senador po natin, mga alipores, mga supporters, ay useless pala. Dahil todo palakpak sila dahil naniniwala sila na totoo itong sinasabi ng ating presidente, tuwang-tuwa sila. Pero ano ngayon masasabi nila dito? Ano ang makukomento nila dito? Na nagpapalakpak sila, iyon pala ay isang kasinungalingan. So ibig sabihin sila ay nabudol na rin, mga kababayan po natin. Kaya dapat lang palagay ko singilin po ng mga taong naapektuhan nitong baha, kung sino man po yung mga politiko na nagnakaw sa proyektong ito. Ano po yung magiging resulta nito sa mga investigation ng Senado? So yan po yung ating pakabangan dahil maraming senador yung nagbida-bida nananawagan na umano imbestigahan itong matinding baha na nangyari sa ating bansa, mga kababayan po natin. Ito yung sinasabi nilang pundo, mga kababayan po natin. Tingnan mo kung gaano kalaki yung sinasabing DPWH approve budget for flood management program. Budget per over the year 2016 to 2024. So tingnan lang po natin. Ito, 2024, 244 billion sa 2024 lang yan. Sa 2023, 182 billion.
So, dyan na lang po tayo kasing 2022 is hati pa ito eh. Hinati ng Marcos at PRRD. Pero dito po, napakalaki po yung kanilang budget. Pero walang outcome. So, malinaw na may nagbulsa po nitong pera na ito. DPWH, MMDA, congressman, senador, sino sa kanila, palagay ko dapat sila managot. At kung mapapatunayan, dapat sila mag-resign. Mahiya naman sila. Hindi lang po kagamitan yung nasira at nawala. 34 na buhay ang nawala dahil sa kapabayaan ng mga namumuno sa ating bansa. So yan lang po mga kababayan. Maraming salamat po at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating mga social media platform. God bless po mga kababayan.